What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Another day here in Germany. Kakaiba itong umaga na to kasi alas 8 na, 8:30 na nga, and still makulimlim pa rin ang kapaligiran. This is normal here in Germany, so still adjusting pa rin tayo from day to day. And I have my citrone lemon na may mainit na tubig para sa ating lalamunan kasi pag lumabas ako, inuubo talaga ako dahil sa lamig. Anyway, pag-uusapan natin ngayon paano ko nalampasan ang immigration sa Pilipinas at dito rin sa Germany pagdating ko. Alam natin lahat sa mga kababayan natin na pumupunta ng abroad mula Pilipinas ay katakot-takot tayo sa immigration. Kasi, alam mo yun, ito, very regular na, very na sa ating mga Pilipino na maraming na-offload pagdating sa immigration. Luckily for me, hindi naman kasi nandito nga tayo ngayon sa Germany at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga tinanong sa akin. Well, siguro depende yan sa immigration officer at depende din yan sa mismong tao na aalis ng bansa. So, well, sa experience ko, maaga pa lang pumunta na ako ng airport, pumasok na ako, I think 4.5 hours before my flight, pumasok na ako, nagpa-travel na ako, hinanap ko na agad yung airlines ko, nabigyan na ako ng ticket, tapos diretso sa immigration. Nagkataon na wala naman masyadong tao. So, luckily, mabilis lang ang pila. Then, pagdating ko doon, tinanong agad ako, saang bansa ka pupunta? Sinabi ko, Germany. Anong gagawin mo doon? So, pinaliwanag ko, dual training program po. Okay, ngayon, tinanong niya sa akin, ano yung dual training program? So, pinaliwanag ko kasi dual training program in Germany is an opportunity to study and to have a practicum. So, it's like 70% industrial training and 30% theory. Then, tinanong niya ulit ako, ano ang dual training program? Ano yung dual training? Nakailang ulit siya ako, napaisip ako. Pinaliwanag ko naman kung ano ibig sabihin ng dual training. Yung pala, ang gusto niyang malaman, ano yung papag-aralan ko. So, doon ko na-gets, okay, medyo nautal-utal ako. Nag-dead air pa nga ako, siguro mga 2 minutes ako hindi nakapagsalita kasi umaano sa utak ka bigla akong kinabahan Tapos yung officer naman, okay lang naman, immigration officer, okay lang naman siya. Malumanay din naman siyang hinintay niya ako makasagot. Sinabi ko, real estate. Tapos sabi niya, tapos pag nag-question, real estate? Tapos ngayon, nagsagot na naman ako, yes po, Immobilien Kaufmann po. Ibig sabihin po niyan, real estate po yan sa Germany. Tinignan niya, okay. Then, eto ka ngayon. Kasi sa case ko, dapat nga October 14, nandito na ako sa Germany. Yun yung unang untrata ko. Kaya lang nga, di ba, natagalan tayo sa visa, tapos sa Philippine Consulate dito sa Germany. So, na-delay ako ngayon. Ngayon, ginawa naman ng aking employer at yung tumulong sa akin na si Tita Grace, ginawa na ako ng bagong contract. Pero yung una kong kontrata na October 14, 2024, yun yung nakasubmit sa Philippine Consulate. So, habang pinaprocess yun, ginagawa din naman nila yung bago kong kontrata. So, yun. Tapos, nag-email din ako sa school kung makahingi ako ng certificate o authentication na naka-enroll pa rin ako sa kanila para kung sakali lang may pangsapaw tayo sa immigration. Kasi napansin niya yun Sabi niya, October 14 nakalagay dito, January na ngayon. Then ngayon, pinaliwanag ko naman, advice sa akin ni Tita Grace, kapag tinanong, saka mo lang sagutin. Kapag hinanap yung documentation, saka mo lang yun ipakita. Kumbaga, kung ano yung tanong, yun lang isasagot mo sa immigration. Direct to the point. So, yun, di ba? Then, yun nga, nagtaka siya bakit October 14 January na. So, pinaliwanag ko, sir, nagkakaroon po kasi ng cause of delay sa visa ko at sa Philippine Consulate. Yun lang sinagot ko. Then, okay. Ini-stamp niya na agad. Then, diretso na agad ako.
So, di ba? Ang bilis lang. So, although na utal-utal ako kasi nga inulit-ulit niya yung dual training program, pero later on nakalusot naman tayo. Then, pagdating ko naman sa Germany, mabilis lang kasi tiningnan lang yung passport ko. Okay, Immobilien Kaufmann, ganun, wala masyadong tanong pag dito na sa Germany. Then, tinanong niya ako kung saan daw ako mag-i-stay sa gabi kasi sa buong araw pagdating ko dun. Sabi ko, ipipick up ako ng employer ko. So, which is, yun naman talaga ang totoo. So, ang bilis lang. Mabilis lang. Luckily, mabilis sa atin ang proseso. Alam, di ba, marami nga tayo nababalitaan na marami na offload. Siguro, lang, depende sa immigration officer. At saka ito pala, no, sa Pilipinas, di ba, parang, I'm not sure kung tama yung aking, analyzation. Kapag ka medyo malabo, hindi masyadong nagustuhan o naintindihan ng immigration officer, dadaan ka sa pangalawang immigration officer. I'm not sure kung gano'n kasi parang gano'n nangyari sa mga ibang kasamaan ko eh. So sa akin, first immigration officer lang. So lusot na agad ako. So yun yung. Kaya nga, 4.5 hours before my flight, pumasok na agad ako ng airport kasi kung sakali man dalawang immigration officer mag-interview sa akin, so mahaba yung oras ko. Kasi doon kasi na-upload guys eh. Pag natagalan ka sa immigration, di ba malilate na yung flight mo. Kaya sobrang inagahan ko, ang haba ng oras ko. Nakalusot agad ako, naghintay ako ng mga 4 na oras bago dumating yung airplano na sasakyan ko. Well, it's okay. At least, di ba, yun yung natin eh. Sa immigration talaga, lalo tayong mga Pilipino, di ba, hindi nga tayo makapag-post sa social media hanggat hindi natin nalalampasan yung immigration, no? So, grabe talaga. Grabing pressure, stress nung araw na yon, pero naitawid naman natin. Once na nakatawid ka na, okay naman. Yun lang yung experience ko sa immigration natin doon sa Pilipinas. Well, okay naman. Nataon lang talaga siguro na matino o okay yung nag-interview sa immigration. So, nakabase yan eh. Para kasing din yan guys eh. I can say na para kasi yung job interview, di ba? Kapag hindi ka rin nagustuhan ng nag-interview sa'yo, well, ako, experience ko yun sa Philippines, lalo sa call center. Kahit anong galing mo magsalita, pag hindi ka nagustuhan ng interview, bad mood siya, hindi mo nakuha yung kanyang attention, wala, hindi ka ipapasa. So, parang something like that, yun yung yun yung parang masasabi ko na it's like a job interview na kailangan mo makuha yung attention, yung puso ng interviewer, ng immigration officer, di ba? So, ganun lang yun. Kasi kahit na kumpleto ko sa documents, kung talagang wala tayong magawa dun eh. Well, ako naman iniisip ko agad, kung sakali man ako ma-offload, hihingi ako ng paper, di ba? Kung bakit ako na-offload. Hindi pwedeng verbal lang, syempre. Sabihin, offload ka, di ba? Hihingi talaga ako ng papel. Kasi ako kumpleto ko sa papel eh. Di ba? Proof ko yun. So, i-proof mo rin sa akin kung bakit mo ako i-offload, di ba? Para next time, may idea ako kung ano yung dapat kong i-submit kung sakali ma-offload ako. So, yun lang guys yung experience ko. Napakasimple lang. Basta pag anong tanong sa'yo, yun lang, sagutin mo. Huwag mo napahabain. And then, kung may follow-up question siya, follow-up answer ka rin lang, di ba? So, give and take lang. Basta, tansyahin mo lang yung mood ng kausap mo. Kung masaya siya, go to the flow ka lang. Kung medyo mainit ulo niya, so, tone of voice yan eh. Parang call center nga yan eh. So, ganun lang yung discarding ginawa ko. And, salamat tayo sa Panginoon na nakalusot tayo sa immigration. So, ayun lang guys. Yun lang yung masasabi ko sa experience ko sa immigration sa Pilipinas at dito sa Germany. So, that's it for today. If you're feeling what I'm saying, keep your head up. If you need someone to talk to, hit my line up. See you guys in another vlog.